Alam mo ba na hindi mata ang nakakakita? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay in-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paanong hindi talaga nakakakita ang ating mga mata. Tara, let's discuss. Alam nyo ba na hindi talaga nakakakita ang mga mata natin? Oo, tama ang narinig nyo. Hindi talaga yung mga mata natin ang nakakakita, kundi yung ating mga utak. Pero paano nga ba ito nangyayari? Paano nagtutulungan ang ating mga mata at ang ating utak para makakita tayo ng malinaw? At bakit kahit minsan normal naman ang ating mga mata, ay malabo pa rin ang ating mga paningin? Handa na ba kayo? Tara, sabay-sabay nating palinawin ang katotohanan. Isipin natin ang mga mata natin ay parang kamera. May lens, may aperture, at may sensor. Pero sa halip na film or digital chip, ang sensor ng ating mga mata ay ang ating mga retina. Ito ay isang manipis na layer ng tissue sa likod ng ating mga mata sa loob nito, na punong-puno ng mga special cells na tinatawag na photoreceptors, na may dalawang klase, yung rod cells at cone cells. Ang rod cells ang responsable sa paningin natin sa mga madidilim na lugar. Samantalang ang mga cone cells ay responsable sa kulay at detalye kapag maliwanag. Kapag pumasok ang ilaw kasi sa loob ng ating mga mata, ay dadaan ito sa may cornea, papasok sa pupil at sa lens, bago ito tumama sa pinakadulo na tinatawag na retina. Tapos dito na nagsisimula yung magic sa loob ng mata. Dahil kino-convert ng retina yung light na signal na tumama dito papunta sa electrical signals. At pinapadala itong mga electrical signals papunta sa ating mga utak via the optic nerve. Kung tutusin, ang mga mata natin ay parang camera na siya yung kumukuha ng litrato. Pero hindi pa ito yung buong proseso nito. Dahil ang utak natin ang nagpo-proseso at nag-i-interpret ng mga nakuhang larawan ng ating mga mata. Specifically, sa likod na parte ng ating mga utak, na kung saan nandun ang ating visual cortex sa may occipital lobe. Dito nagaganap ang pagproseso at ang tunay na paningin. Dahil yung mga signals na pinapadala ng ating mga mata ay parang puzzle pieces. At ang utak natin ang nagpoproseso at nagbubuo ng kabuuang larawan. So kapag nasira or nagkaroon ng problema sa parte ng utak na ito, ay kahit normal ang iyong mga mata, ay hindi ka pa rin makakakita. Ito yung tinatawag na cortical blindness. Meron na kaming mga pasyenteng nakitang ganito. Noong in-examine namin ng mata ay normal. Malinaw yung cornea, yung lens, at maganda yung retina. Pero wala pa rin siyang makita. Yun pala ay may problema na sa kanyang utak. Ibig sabihin kahit gaano ka-normal or kaklaro ang iyong mga mata, kung may sira naman ang processor, ay wala ka ring makikita. Kaya ang nakikita natin ay hindi nanggagaling direkta sa ating mga mata. Hindi ito yung tunay na nakakakita. Ngunit yung nakikita natin ay produkto ng interpretasyon ng ating mga utak. Kaya minsan, kapag merong dalawang tao na nakatingin sa isang bagay, ay magkaiba ang interpretasyon nila dito. Dahil magkaiba ang pagproseso ng kanilang utak sa nakikita nila. In short, ang mata natin at utak ay parang dalawang mananayaw, na kung saan nagkaroon ng sablay ang isa, ay sablay na rin yung buong sayaw. Halimbawa, sa kondisyon na tinatawag na amblyopia or lazy eye, hindi yung mata mismo ang may problema dito, kundi yung koneksyon ng mata papunta sa utak. Dahil dito, kahit lagyan mo ng salamin or contact lens ang may lazy eye, ay hindi pa rin ito lilinaw. Dahil hindi na natutunang pansinin ng utak yung input mula dun sa mahinang mata.
Meron na akong video about lazy eye or amblyopia para sa mas detalyadong discussion about sa sakit na ito. Ganito rin ang prinsipyo ng mga optical illusions. Nakikita natin yung mga imahe na parang gumagalaw or nagbabago kahit static lang naman ito. Dahil niloloko ng mga utak natin ang sarili nito. Kung mata natin ang nakakakita ay hindi tayo madadaya ng mga optical illusions na ito. Pero dahil ang utak natin ang mismong interpreter, ay kaya nitong baguhin or buuin yung imahe na nakikita natin. Base sa karanasan, emosyon, or inaasahan. Ang tinatawag nating paningin ay hindi lamang imahe, kundi ito yung interpretasyon ng utak sa nakikita ng mata. Halimbawa, kung stress or napapagod na ang isang tao, ay maaaring malabo, madilim, or mahina ang kanyang paningin. Minsan nakakita tayo ng parang mga anino na gumagalaw pero wala naman. Ito ay dahil apektado ang visual perception kapag pagod or puno ng emosyon ang utak. Meron ding mga tao na nakakakita ng kung ano-ano kahit wala naman. Ito yung tinatawag na visual hallucination. Hindi ibig sabihin nito na sira na yung kanilang mga mata. Minsan ay masyado lang aktibo ang kanilang mga visual cortex. Tapos yung utak natin ay parang pelikula. Kaya nitong gumawa ng imahe kahit wala namang input. Basta gusto niyang may makita kahit wala naman ay pwedeng itong makakita. At kabaliktaran naman, kaya nitong baliwalain ang kanyang nakikita or tanggalin sa kanyang paningin kung ayaw niya itong makita. Kaya nga minsan kapag tayo ay sobrang natatakot ay doon natin nakikita yung mga anino sa ating paningin. At kapag masaya naman tayo or masyado tayong in love, ay doon naman parang nagiging malinaw ang lahat. Ang emosyon natin ay may direktang epekto sa ating mga paningin dahil makatabi lamang ng visual cortex ang ating limbic system. Ito yung bahagi ng utak na responsable sa feelings at memorya. Minsan, merong pasyenteng darating na magrereklamo na malabo ang kanyang paningin. At kapag ito ay iyong sinuri, ay normal naman ang lahat ng eksaminasyon. Ang problema pala ay meron siyang matinding stress na nararamdaman sa school at sa kanyang pamilya. Dahil dito ay naapektuhan ang koneksyon ng mata sa kanyang utak. At matapos ma-manage ang stress at makapagpahinga ng maayos, ay unti-unti nang luminaw ulit ang kanyang paningin. Ibig sabihin na hindi lahat ng paglabo ng paningin ay dahil may problema sa iyong mga mata. Minsan, ang ugat ng problema ay nasa isip at utak na. Kaya kung gusto natin na maging malinaw ang ating mga paningin, ay kailangan nating alagaan hindi lamang ang ating mga mata, kundi ang ating utak na rin. Una dyan ay matulog tayo ng sapat na oras. Dahil kapag tayo ay natutulog ay unti-unting nare-repair ulit ang koneksyon ng ating mga mata sa ating mga utak. Pangalawa ay kumain tayo ng mga healthy foods na mayaman sa mga vitamins A, C, E, lutein at zeaxanthin at omega-3 fatty acids. Ito ay para sa ating retina pati na rin sa ating mga utak. Pangatlo, hanggat maaari ay iwasan natin ang stress dahil ito ay direktang nakakaapekto sa perception at focus natin. At panghuli ay magpa-check up ng regular sa inyong mga ophthalmologists. Ito ay para makasigurado na maganda ang koneksyon ng inyong mga mata sa inyong mga utak. Kaya susunod na sabihin mong malabo ang mata ko, ay tanungin mo rin ang iyong sarili na maayos ba ang utak ko? Dahil ang tunay na paningin ay hindi lamang sa pagpasok ng ilaw sa ating mga mata, kundi sa interpretasyon ng ating mga utak sa nakikita ng ating mga mata. Ang mata natin ay parang mensahero lang. Ang utak natin ang tumatanggap, nag-aanalisa at nagbibigay ng kahulugan. Tandaan na kung wala ang ating utak ay hindi tayo makakakita. Kahit normal pa ang ating mga mata. Kaya alagaan mo ng mabuti ang parehong ito. Ngayon, alam mo na hindi talaga ang mga mata natin ang nakakakita, kundi ang ating mga utak. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mong kalimutan na i-share ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na hindi talaga ang mga mata natin ang nakakakita. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents.
Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.